Patuloy raw ang trabaho ng Independent Commission for Infrastructure kahit mag-isa na lang sa komisyon si ICI Chairman Retired Justice Andres Reyes Jr. Nagsumiti na ang ICI ng report kay Pangulong Bongbong Marcos na ayon sa Malacanang ay malapit nang matapos pag-aralan ng Pangulo. May unang balita si Joseph Morong. 5 buwan na simula ng buuin ng Pangulong Independent Commission for Infrastructure o ICI na sagot ng gobyerno sa panawagan ng publiko na may managot sa bilyon-pisong manumalyang flood control project sa bansa. Sa harap ng Manila Overseas Press Club, inilatag ng chairman nitong si Justice Andres Reyes Jr. ang mga nagawa ng ICI tulad ng pagrerekomenda ng kaso o investigasyon sa ilang mga kilalang personalidad tulad ng mga senador, congressman at dating mga opisyal ng DPWH. Bukod pa yan sa mga napa-freeze ng assets ng mga sangkot sa anomalya. Bahagi ito ng report na isinumite na nila sa Pangulo. Hindi na naitago ni Justice Reyes ang disgusto niya sa mga sangkot. Masyado silang swapang, too selfish, Sabi ni Justice Reyes, mas marami para sanang mairerekomendang investigahan o kasuhan ng ICI, pero yan ay kung papayagan ito. You can trust us and we will not abandon our fight against corruption. We will fight to the very end if allowed. May Independent Commission for Infrastructure o ICI pa naman sa ngayon, pero nalalagay ito ngayon sa alanganin dahil solo na lamang na commissioner si Justice Andres Reyes Jr. matapos magbitiw sa pwesto noong Disyembre ni na dating DPWH Secretary Rogelio Singson at auditor na si Rosana Fajardo. Sana nga more, but wala na akong member. I cannot function because I'm by myself. Marami pang nakabinbin na trabaho ang ICI kasama na rito ang nasa 100 mga kahon ng ebidensya sa mga flood control projects sa bansa na isinumite ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG. Reklamong isinampa ni dating Senador Antonio Trillanes IV laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senador Bongo at ama nito. Reklamo ng ACT Party List laban kay Davao 1st District Representative Paulo Duterte at sa contractor na SunWest Corporation na dating pagmamayari ni dating Congressman Saldi Co. Tinanong namin si Reyes kung ano na ang mangyayari sa mga ito. We are still functioning. We're still working on these cases. Ang Malacanang naman walang tiyak na maisagot kung ano ang mangyayari sa ICI at hindi pa rin sila kinakausap ng Pangulo. Pero malapit na raw na matapos ang pag-aaral ng Pangulo sa report ng ICI. Malamang po dito, itong buwan po ng Pebrero ay malalaman na po natin sa ating pagkakaalam. Pero hindi ko po sinasabi na ito na mismo po ang magiging hudyat kung ano magiging desisyon ng Pangulo. Ito ang unang balita, Joseph Morong para sa GMA Integrated News.